Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil sa kagandahang loob po niya sa akin, ganyan din po sa aking pamilya. Di po kami kinakapos sa pang-araw-araw dahil po sa kanyang biyaya. Nagpapasalamat po ako sa kanya, ganyan din po sa mga taong ginagamit niya para makapagbigay ng mga relief goods po para po sa mga tao na nandito sa community po namin. Gusto ko itaas ang pangalan ng Lord sa aking buhay at sa aking pamilya kasi sa ganitong sitwasyon ay walang nagkakasakit, at salamat sa Lord sa buhay at kalakasan yung pinagkakaloob niya sa aking pamilya, pati na rin sa akin. At salamat sa Lord sa fellowship na ibinibigay niya sa aking pamilya at sa pagkaing pisikal na hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Although dumadating sa point na nauubusan kami, pero ang Lord, nandyan lagi siya upang may gamitin, na may bigla-bigla na lang tatawag na kapitbahay para magbigay ng rasyon, ng pagkain, ng ulam, ng bigas. Kaya salamat sa Lord at hindi niya kami pinagkukulang. At salamat din sa Lord kasi yung ECQ na to, naging pagpapala siya sa akin na kung saan mas lumalawak yung oras ko sa Panginoon at mas nakikilala ko siya sa personal devotion, sa prayer life ko. At salamat din sa Lord at pinagtatagumpay niya ako sa mga gawain niya tulad ng prayer and fasting, sa quiet time na ibinibigay ng Panginoon, at mas lalo ko pa siyang nakikilala. Salamat sa Panginoon dahil nandyan siya upang iparanas yung pagpapalas sa akin. At salamat din sa Georgia sa relief goods na ipinagkaloob nyo po. Yun, salamat po sa inyo. God bless us all. Miss na miss ko na po kayo. Stay safe at stay at home. Yun lamang po at God bless. Shalom. Hi, hello po. Kamusta na po kayo? Una-una ko po natutunan dito sa sitwasyon na nangyari na to, yung magpahalaga ka sa oras mo. Yung napaka-importante po pala nito kaya kung maaari talaga, bigyan mo na to sa Lord. Meron po kasi ako doon nabasa na, share ko ng po ito, na meron po ako nabasa na sa John 7 verse 33 to 34. So parang inisip ko na sa sitwasyon natin ngayon na what if talagang nandito na si Lord, nasa kalagitnaan natin, no? Tapos saglit lang na panahon natin siya makakasama. Tapos ang hirap po pala na habang umaakyat si Lord na parang maiwanan ka dito sa mundong to. Tapos hahanapin mo siya, hindi mo siya makikita. Tapos inipuntahan man siya, hindi mo siya mapupuntahan kasi hindi ka makakapunta dun na parang nung umano po sa akin to, parang medyo natakot po ako. Kaya po parang mas lalo nag-ano sa akin tapos may nabasa pa po ako na sa John 8:21 po. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamatay kayo na hindi pa napapatawad ng inyong mga kasalanan." So parang what if na ginawa na ng Lord yung time na yun, no? Parang what if na hindi ka pa nakahingi ng tawad, tas huli na yung lahat, no? Parang napakahirap na no? Kaya dito ko natutunan na yung time na yun, ibigay mo na sa Lord ihingi na natin ng tawad yung mga kasalanan na nagawa natin. Pero dahil mahal na talaga tayo ng Lord, no? Hindi niya talaga kailangan matakot Kaya sabi nga doon, diba, binigay ni Lord yung buktong niyang anak para sa atin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Diba, parang ay, napatawad na pala ako. Tas diba, sabi nga, si Jesus yung daan, katotohanan, at buhay. So, sa sitwasyon natin na ngayon na hindi pa rin natin kailangan matakot. Kasi nandyan si Lord Kung alam mo din talaga yung daan, hindi mo kailangan matakot. Kailangan na lang sumunod. So, yun yung natutunan ko dito Bigyan mo ng halaga yung buhay mo, yung oras mo. Give it to the Lord. Parang i-glorify natin siya palagi. Nagpapasalamat din po ako sa Lord na yun yung umano sa akin na parang yung dumating na message sa akin na ganun pala. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa Lord na sa kabila ng sitwasyon na meron na nararanasan yung bansa natin na hindi kami pinababayaan ng Lord. Hindi niya kami hinayaan na magutuman. Hindi niya hinayaan na kumalang yung sikmura namin. Sobrang doon pa lang blessed na ako kasi talagang sa sitwasyon natin ngayon talagang marami pong nagugutom. Kaya tas meron pa po kami sitwasyon na
nagdadialysis po yung nanay ko. So, talagang number one na kailangan namin yan yung financial talaga. Since na hindi naman wala naman ako yung source of income ngayon. Kasi nasa bahay lang. Talagang doon pa lang blessing na hindi nakakapala yung nanay ko sa pagdadialysis. Di ba? Parang sobrang thankful ako kay Lord. Tapos yun na lang yung pinangahawakan ko sa kanya na God is the best provider talaga. Yun yung pinangahawakan ko na ano man yung hingin mo kay Lord, talagang bibigay niya sa'yo. Minsan niya kahit di mo hingin, binigay na sa'yo diba? Ang sarap sa pakaramdam na hindi niya ako pinababayaan, na nararanasan ko na mahal ako ng Lord sa kabila ng pagkukulang ko sa kanya. Yun, hindi niya ako binababayaan. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Lord dahil marami ako natutunan na nagkaroon ng sitwasyon na ito. Siguro talagang wake up call na rin to sa akin na yun nga, talagang pinag-pray ko talaga dito, number one, na marami pa akong time na maibigay kay Lord, na mas lumalim pa yung relasyon ko sa Kanya. Yun po yung hiniling ko sa Lord, na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya, na makapag ako sa Kanya lingkod. Magdating din ang panahon na magkakasama rin kami. Yun lang po, maraming salamat po. So, God bless po. Magandang araw po sa inyo, brothers and sisters in Christ. Lubos po ako nagpapasalamat at lubos ang aking kagalakan na itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa dami po ng blessings na dumarating sa buhay ko, ganun din po kadami ang pagsubok na nararanasan ko. Pero sa kabila po ng yon, alam ko po na may katagumpayan dahil lagi ko siyang kasama. I-take ko na rin po itong pagkakataon na to para magpasalamat po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po sa mga mamis ko dyan. Salamat po sa inyo dahil kayo ang ginagamit ng Panginoon upang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa akin. Maraming salamat po sa walang sawang pagpapaalala sa akin kung gaano ako kamahal ng Panginoon. Maraming salamat po. More blessings po sa inyong lahat and sa muli pong pagkikita. I miss you all. God bless. Hello! Good evening! Ako po si Nanay Judith. Natatandaan niyo pa ba yung boses ko? Gusto ko lang po mga musta sa inyong lahat. Medyo na-extended po ang ating ECQ. Nadagdagan pa po ng another 15 days. Alam po natin na talagang naiinip na rin po tayo, pero hayaan lang natin na mangyari po yung purpose ng Panginoon sa bawat isa po sa atin habang tayo po ay naka-stay at home. Amen? So, ganun lang po. Gusto ko po kayong encourage na wag po tayong manghinawa, na talagang mag-tune in lagi tayo, punta lagi po tayo sa Messenger, dahil everyday po meron po tayong prayer and fasting na mga word of encouragement, at the same time po ay nakakapanalangin po tayo. At wag din po natin kalimutan yung ating mga cell group, kahit online po, Messenger, lagi lang po tayong makipag-connect para talagang hindi po tayo talaga totally mawala po sa gawain ng Panginoon. At syempre po, lagi po nating yung ating 2 o'clock every Sunday, meron po tayong service. Sama-sama po tayo talagang magpuri, makinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, nawa talagang ini-enjoy lang po natin yung presence ng Panginoon. Naniniwala po ako after po ng lockdown, after po nitong ECQ ay lalabas po tayo na mas mainit sa Panginoon at pinag-aalab ng Diyos. At lalo pong lumalim pa yung ating intimacy sa Panginoon. Amen! Kaya ngayon pong gabing ito, nawa nasa mabuti po kayong kalagayan, nararanasan niyo po yung goodness ng Panginoon, yung provision niya sa bawat araw,
At alam ko po, marami po tayong daladalang pagpapatotoo once po na nagkita-kita tayo. Mga kapatid, kapit lang po tayo. Alam po natin na meron pong magandang dahilan ang Diyos. Kahit sa pangit nating nararanasan, di lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Kaya mga kapatid, andyan ang Panginoon, may magandang plano. Kapit lang po tayo at talagang huwag tayong bibitaw. Connect lang po tayo. Punta lang po tayo sa messenger ng Tansa at talagang mapapalakas po tayo doon ng Word of God. Amen? So, dako na po tayo sa prayer meeting. Excited po ba kayo? Kaya papangunahan na po tayo ng ating mga gagamitin para sa araw na to. God bless you, mga kapatid. Miss you. Talagang matatapos din po ito. Amen. What's up, JGA? Kamusta po kayo? Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Babasahin ko po muna ang teksto natin mula sa Isaiah 43. Sinasabi dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupo. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Amen! Hallelujah! Yes, Lord, Father God in heaven, we thank you for this day, Panginoon Lord God. At hayaan mo, Panginoon Lord God, sa panahon na to, Panginoon, hindi maging hadlang ang krisis na ito, Panginoon Lord God, para hindi ka namin mapurin, bagos ito ang maging way, Panginoon, para mas mapalapit kami sa iyo, Panginoon, mas magtiwala kami sa iyo at mas manampalataya kami sa iyo, Lord God. Kaya ngayon, Panginoon, papupurihan ka namin, Panginoon Lord God, pagkat karapat-dapat ka, Panginoon, ng aming mga pagpupuri at pagsamba. In the name of Jesus, Amen. Naaalala lahat ng ginawa sa buhay ko. Di ko na mapigilan pa. Nakapit at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, binigyan mo ng kagalingan. Lahat ng aking karamdaman, gusto ko na nga nabay, binigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, O Jesus, minsan pa. Sa aking maaalala, lahat ng ginawa sa buhay ko. Di ko na mapigilan pa ang pumawin at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, bigyan mo ng kagalingan. Lahat ng aking karamdaman, gusto ko na ngang lumbay, bigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, O Jesus. Sasayawan kita at aawitan ka. Anumang tugtuginan nyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayo lang sasamba. Sa aking maaalala, lahat ng iyong ginawa sa buhay ko. Di ko na mapigilan pa ang pumawit at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, binigyan mo ng kagalingan. Lahat ng aking karamdaman, gusto kong nangangambay, bigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Papapurihan ka lang, O Jesus. Binigyan mo ng kagalingan. Lahat ng aking karamdaman, gusto kong nangangambay, bigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, O Jesus. Minsan pa binigyan mo ng kagalingan.
Jesus. Sasayawan kita at aawitan pa. Ano mang tugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayo lang sa samba. Binigyan mo ng kagalingan, lang ang aking karamdaman. Gusto ko nangangamba, ibigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, oh Jesus. Bigyan mo ng kagalingan, yes Lord, aking karamdaman. Gusto ko nangangamba, ibigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin. Mapapurihan ka lang, oh Jesus. Sasayawan kita at aawitan pa. Ano magtugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayo lang sa samba. Sasayawan kita at aawitan pa. Ano magtugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayo lang sa samba. Sasayawan kita at aawitan pa. Ano mang tugtugian yun ang pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayo lang sa samba. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Di ako mangangamba. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. 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 Yes, Lord. Patuloy ka namin, Panginoon, na aawitan, Lord God. Hallelujah.
pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman di pababayaan, sa'yo lamang tatagpuan, sa'yo lamang nananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Minsan pa Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman di pababayaan, sa'yo lamang tatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord, minsan pa, Panginoon, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago, pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang sinalanggan, matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, sasambahin, yes Lord, sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, sa dakong papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon,
sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Nanatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Yes, Lord. Salamat, Panginoon Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon Lord God, sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon, kailanman hindi kami nagkulang, Panginoon. Bagkat ikaw ay tapat, Panginoon Lord God, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon Lord God. Kaya naman, Lord God, patuloy kami, Panginoon Lord God, nasasamba sa iyo, at patuloy ka namin naawitan, Panginoon Lord God. Maging sa pakikinggan naming mensahe, Panginoon Lord God, patuloy ka na maghahayag, Panginoon, at magpaparanas, Panginoon, ng iyong presensya, Lord God. In the name of Jesus, Amen. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord dahil meron po tayong pagkakataon na muli magkasama-sama upang ipaglaban at manalangin at ipaglaban ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ayan, nakakamiss na po na talagang tayo ay muli magkatipon sa ating bulwagan, sa ating church, upang purihin ng sama-sama ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Kumusta na po kayo? Ang panalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malusog, walang anumang karamdaman, higit sa sapat ang inyong pangangailangan, hindi nagkukulang. Amen po. Ayan, praise the Lord. Sige po, i-ready po natin ang ating mga Biblia at buklatin po natin ang ating Bible sa 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 23. Yan. Habang nire-ready po natin ang ating mga Bible, ay samahan niyo po akong manalangin sandali. Sige po. Hallelujah, Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa gabing ito na kami ay muling nagkasama-sama, nagkatipon. Panginoon, bagamat kami magkakahiwalay ng lugar, alam po namin na may maganda kang plano sa aming mga buhay, Panginoon. May dahilan ka bakit nangyari ang gantong klaseng pandemic, O Lord God. We pray, Panginoon, na kami iyong samahan, bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, puspusin na yung banal na Espiritu upang maunawaan namin ang iyong mga salita sa gabing ito, Lord God. Tulungan mo po kami na maunawaan ang mensahe mo, O Lord God. Hallelujah. Ito po ang panalangin namin
Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, basahin po natin ang 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 23. Sabi po dito, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at Meonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazason Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa buong sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya. O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot, tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila'y hindi nawasak. Ngayon, ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin sa inyo lamang kami umaasa. Samantala lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Apo siya ni Banayas na anak ni Jael, na apo naman ni Matanyas. Isa sa mga Levit ang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot, ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos sa makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa mga angkan ni Korat at Korah. At sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo
at habang daay umaawit, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang mga taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan. Amen. Yan. So nakita po natin dito no, napakabigat na digmaan ang naranasan ni Jehoshaphat. Amen. So, ang tanong ko po, meron ka bang sa mga sandaling ito, kapatid, meron ka bang laban sa buhay mo ngayon? Amen. Katulad ni Jehoshaphat, meron po siyang laban at ang kanyang buong hukbo. Tayo po hindi lingid sa ating lahat na mayroon po tayong kinakaharap na kakaibang sakuna, pandemic, ika nga, ang COVID-19. Alam nyo, talagang napakatindi ng pandemic na ito kasi po buong mundo, buong bansa, buong pamilya natin, ang ating ekonomiya ay apektado. Amen. Naalala ko nga, talagang ang tagal na dekada, walang ganitong pandemic na krisis ang ating bayan. Pero ito, buong mundo po, ang tindi, nakakatakot. Pero gayon pa man, ano pang sitwasyon na mayroon ka, kapatid? Yan ba ay problema sa relasyon, pananalapi, karamdaman, trabaho, pagkamatay, tagutom, or sobrang pag-aalala? Natatakot ka na ba? Nababalisa ka na ba? Alam mo, kapatid, yan din ang naramdaman ni Jehoshaphat. He was afraid. Natakot siya. Nabahala siya doon sa sitwasyon na mayroon siya. Pero alam nyo, gusto ko pong makita natin, gusto ko pong ma-encourage tayo kung anong ginawa ni Jehoshaphat in times of trouble. Hindi po madali ang humarap sa mga sitwasyon natin. Pero mabiyaya po ang salita ng Panginoon upang ma-meditate natin kung gaano siya katapat, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya hindi nagkulang sa ating mga buhay. Okay? Ano pong ginawa ni Jehoshaphat in times of trouble? Una, sa verse 3, sabi po dyan, sumangguni kay Yahweh. Pag po sinabing sumangguni, siya ay dumulog. Siya po ay humingi ng payo sa Panginoon. Talagang hiningi niya, yung hindi siya magdidesisyon habang hindi niya naririnig ang payo ng Panginoon. Sa paanong paraan siya sumangguni? Siya po ay nanalangin. Amen. Kapatid, ikaw ba ay nananalangin in times of trouble? O ayaw mo na, nawawalan ka na ba ng tiwala sa Diyos na ating sinasamba? We need to pray like never before. Kung ikaw ay prayerful noon, mas kailangan nating manalangin ngayon. Hindi, kailangan ka ng iyong pamilya, kailangan ka ng bansang Pilipinas, kailangan ka ng buong mundo. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. May kapangyarihan ka na i-enforce ang kalooban niya. Amen? Ano pa po? Nanalangin. At sinabi pa po niya, mag-fasting tayo. Mag-fasting. Mag-ayuno. Ibig sabihin po, talagang ibaba natin ang ating mga sarili para makita natin, makuha natin ang habag ng Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Alam nyo, ito po yung day 27 na po tayo sa pray and fasting ng JGIA. At praise the Lord po sa mga tao na nag-commit para manalangin at pag-fasting. Kasi naniniwala po ako may gagawin ng Panginoon. Amen? So yon. At ano pa po ang ginawa nila? Sila po ay nag-family altar. Praise the Lord! Kasi nung panahon pong yun pala, ay meron na pong family altar.
Kasi po sabi sa verse 13, ang lahat ng kalalakihan ng Juda, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, ay dumulog kay Yahweh. Amen. Kaya po pala noon pa man ay itinuturo na sa atin ang family altar. Amen. So kapatid, tayo, ano po ang ginagawa natin? Anong ginagawa natin sa oras na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Are we really pray para sa ating bansa, para sa ating mundo? Tinatawag po ba natin ang ating mga pamilya para tayo ay sama-samang makapanalangin? Nag-aayuno po ba tayo? Kapatid, iyan po ang basic step para makuha natin ang kalooban ng Panginoon. Ang tayo ay sumangguni kay Yahweh. Amen? Pangalawa po, gusto ko pong makita natin na kinilala niya ang Diyos na kanyang tinatawagan. Kilala ni Jehoshaphat yung kanyang Diyos na tinatawagan. Amen? Sinabi po yan sa verse 6 to 12. Sabi po dyan, Diyos ng kanyang ninuno. Alam niya, nakita niya na yung Diyos ng kanyang ninuno ay Diyos niya rin ngayon. At hindi po siya natatakot na tumawag sa kanyang Panginoon ng kanyang mga ninuno. Sabi riyan, Diyos ng kanyang ninuno at ng buong kalangitan. Siya yung namamahala sa lahat ng bansa. Ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. Alam nyo, very powerful ang ating Panginoong Diyos. Kaya alam po natin na kapag tayo lumapit sa Kanya, kapag tayo dumulog sa Kanya, siya ay lalaban para sa atin. Amen? Sabi pa niya, ikaw ang Diyos na tumutupad ng pangako sa aming mga ninuno. Kapag ikaw, kapatid, ay faithful, kagaya nila Solomon, ni David, ni Solomon, kahit na sa magkabilang salin lahi, magiging tapat ang Panginoon dahil sa katapatan mo. Diyos na nakikinig at nagliligtas sa panahon ng kagipitan. Kapatid, ang Diyos natin ay hindi Diyos na walang buhay. Siya ay nagliligtas in times of trouble. Sa panahon ng, Lord, hindi na namin kaya. Siya ang Diyos na pwede nating lapitan. Siya ang Diyos na pwede nating tawagan. Siya ang Diyos na handang sumaklolo sa ating mga pangangailangan. Sabi pa, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Amen. Praise the Lord. Ikaw kapatid, anong pagkakilala mo sa Diyos na iyong tinatawagan? Ang Panginoon, sabi sa verse 6, power and might are in your hand so that no one can stand against you. Amen. Walang pwedeng makalaban sa ating Panginoon. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. All-powerful God. Amen. Umasa tayo na ang Diyos na Jehoshaphat ay ang Diyos din natin ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yung pangatlo po, gusto ko pong makita natin, si Jehoshaphat, kinilala niya ang kanilang kahinaan. Kinilala ni Jehoshaphat ang kanilang kahinaan. Alam ko, may sarili po tayong weaknesses. May mga sarili tayong kahinaan na ang Diyos at ikaw ang higit na nakakaalam. Sabi po sa verse 12, hindi namin kayang labanan ng ganito karaming hukbo. Hindi nila kaya. Kapatid, hindi natin kaya na harapin ang COVID-19. Mahirap po makipaglaban sa kaaway na hindi mo nakikita. We are powerless. Amen? Sabi ni Jehoshaphat, Lord, we are powerless. Hindi namin kaya. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Amen? Pero sa inyo po kami nagtitiwala. Sa inyo po kami umaasa. Kaya po pala sabi sa salita ng Diyos sa John 15:5, apart from you, we can do nothing, Lord.
Apart from you, we can do nothing. Totoo po yun. No? Wala tayong ibang pwedeng malapitan kundi ang ating Panginoon sa oras ng ating pangangailangan. Kilalanin natin na hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. But our eyes are on you, Lord. Mag-focus lang po tayo. Sa panahon na hindi natin kaya, nahihirapan tayo, maraming distraction sa ating paligid, mas kailangan natin mag-focus sa Panginoon. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating great provider. Siya ang ating great healer. Amen? Hindi natin kaya, kapatid. Hindi mo kaya, pero kaya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ano pa po? Gusto ko pong makita natin dito na pagkatapos niyang sumangguni, pagkatapos niyang kilalanin ang ating Diyos, pagkatapos niyang makita ang kanyang kahinaan, alam niyo kapatid, kailangan mapusbos po tayo ng banal na espiritu. Sabi diyan, bumaba ang banal na espiritu ni Yahweh sa isang Levita. Bakit? Kasi nakita ng Diyos kung paano sila nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Alam nyo, kailangan po natin sa panahong ito ang pagkilos ng banal na espiritu. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu kasi hindi talaga natin kaya. At kapag tayo napuspos ng banal na espiritu, alam nyo, ang salita ng Panginoon ay sapat na upang manumbalik ang ating kalakasan. Amen? Alam nyo, after niyang bumaba ang banal na espiritu sa isang Levita, may Levita siyang ginamit upang sabihin ang kanyang ipinasasabi sa hukbo ni Jehoshaphat. Ano pong sabi dyan sa verse 15 to 16? Makinig kayo, mga kapatid, makinig kayo. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Huwag tayong matakot. Ito yung panahon na mas maging buo yung loob natin na makipaglaban at manalangin. Alam nyo, para hindi tayo matakot, merong isang lugar na ino-offer sa atin ng Panginoon. The secret place. Na kung saan doon, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Mararanasan natin ang kanyang kapayapaan na hindi pwedeng agawin ng sanlibutan. Ang Diyos sa makikipaglaban, hindi kayo, sabi ng Panginoon. Harapin ninyo sila. Sabi sa verse 17, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Alam niyo po, itong pandemic na ito, naranasan po talaga namin ang ma-struggle talagang. Lord, dahil magto 2 months na po kami, March 18 po nag-start kami no work, no pay. At after a week po, ay nagkaroon po ng offer sa amin na mag-stay in. In-offer po sa amin na mag-stay in, magtrabaho. Medyo malaki po yung offer, halos doble ng aming sinasahod. Pero nagdalawang isip po ako. Kasi po, una, gusto ko. Kasi kailangan ng pamilya ko. Pangalawa, ayoko. Kasi po, delikado. Pero lang niya, binigyan po ako ng kapayapaan ng Panginoon. Nanalangin ako, dumulog ako sa kanyang harapan. At nung napuspos po ako ng Holy Spirit, talagang nangusap po ang Panginoon, Lord. Sabi niya sa akin, manatili ka lang. Manatili ka lang. Amen. At maghintay. Praise the Lord, alam nyo, hindi po madali na makinig at sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi dumating po kami sa punto na, Lord, wala na kaming, as in, kahit yung relief goods. Talagang, alam niyo yung muntik-muntika na, pero sapat ang biyaya ng Panginoon, hindi po siya nagkulang. Naranasan po namin na 18 pesos na lang ang pera ko. Pero Lord,
Nagpray po kami, sinabi po Panginoon, ipapaalala po talaga natin sa Kanya na Lord, eto po, sabi mo wag kaming matakot, wag kaming masiraan ng loob. Sabi mo manatili kami sa iyong presensya. Alam niyo, praise the Lord, after po namin magpray, may nagpadala po ng pera sa amin. Wala pong ibang nakakaalam ng aming kalagayan. Pero ang Diyos, alam niya kung ano ang kalagayan na mayroon kami. Hindi po natapos doon dahil may mga sumunod po na ginamit ng Diyos. May uwak na ginamit ng Panginoon para i-sustain ang aming mga pangangailangan. Amen. At hindi po ako nagkamali. Lord, sabi ko, nag-commit po ako, Panginoon, tong lockdown na ito, gamitin mo po ako. May party po ako. May gagawin po ako, Panginoon, Lord God. Magko-commit talaga ako at ikaw po ang bahala sa amin. Praise the Lord. Hindi po nagkulang ang Panginoon. Amen? Yan. At sa pangalawang pagkakataon, sabi pa po ng Panginoon, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Pangalawang pagkakataong binanggit niya to. Kailangan buo ang loob natin na harapin ang sitwasyong ito. Amen? Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Mga kapatid, anuman laban mo, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya pala, laging sinasabi ng Panginoon, makinig kayo. Makinig kayo. Napakasarap na marinig ang ganitong klaseng pagpapalakas ng loob sa panahon ng kailangan natin siya. Amen? Alam niyo yung nabubuhayan ka ng loob, Panginoon. Hindi kami titigil na manalangin. Hindi kami titigil na makinig sa iyong mga sinasabi. Lord, everyday talaga, tulungan mo po kami na mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Alam niyo, after po niyang marinig yung mga binitawang salita ng Levitang ito, sa pamamagitan ng Levitang ito na ginamit ng Panginoon, si Jehoshaphat at ang buong Judah, ang Jerusalem, alam niyo kung anong ginawa nila? Sa verse 18, nagpatira pa sila at sumamba kay Yahweh. Alam nyo, na-realize ko, Lord, habang sinasabi mo sa amin ang mga salitang ito, hindi pwedeng hindi kami magpapatira pa at sasamba sa iyo. Kahit sino ang makarinig nito sa atin, mapapatira pa na lamang at mapapasamba sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sige po, sa gabing ito, na-encourage po nawa tayo ng salita ng Panginoon. Tapos na po ako. At hayaan po natin na talagang tayo ay makita ng Panginoon na sumasangguni sa Kanya. Kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan. Kilala mo ang Diyos na iyong tinatawagan. Kilala mo ang iyong kahinaan. At dahil sa kahinaan mo, naalala ko po yung salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang mahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Amen. Sa oras ng kahinaan mo, ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Kaya sama-sama po tayong manalangin sa gabing ito. Ang prayer item ko po ay let us worship the Lord in spirit and in truth. Humingi po talaga tayo ng biyaya sa Panginoon na makapanalangin para sa ating pamilya, sa ating ekonomiya, sa ating bansa, sa buong mundo. At talagang ipaglaban po natin, ipatupad natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At bago po ako matapos, sige po, manalangin po muna tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa pribilehiyo na makita namin ang kalooban mo sa gabing ito, na kami po bilang isang Levita, kami po bilang isang mananampalataya, Panginoon, na inilalagay mo sa unahan upang umawit, magpuri, Panginoon, Lord God, at gibain ang lahat ng gawa ng dyablo. At Lord, nakikita na po namin ang katagumpayan na ginagawa mo sa aming mga buhay as we worship you in spirit and in truth, O Lord God. Katulad ni Jehoshaphat na inilagay niya ang kanyang mga Levita sa unahan ng laban, Panginoon, upang marinig ng mga kalaban na hindi kami natatakot
kami ay may Diyos na kayang gumawa ng himala sa kabila ng mga trahedyang ito, Panginoon, Lord God. Lord, marami pong salamat. Cover us, Lord, with your blood. At Lord, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu as we praise you, as we worship you, as we pray, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na talagang makikipaglaban sa pananalangin at talagang, Lord, ilalaban yung kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at niluluwalhati sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.